ilalagay nyo. Baka kasi mamaya yung mahaba yung mailagay nyo, ayan o. Kasi pag yung mahaba ang nailagay nyo, mahaba yan, sasabit dun sa coil, isirain niya yung coil nyo, mag short circuit yan, nako, masisira na yung coil, masisira pa ECU nyo. Mga ganitong pressure wash lang, sapat na yan na makalinis ng ating radiator. Ayan. Bago ko binabalik yung ating magneto, nilalagyan ko ng grasa. Ayan. Pag nilalagay ito, hinihila to ng magnet eh, kaya alalayan nyo lang. Pagbalik na itong fan, may guide naman yan. Ayan o, meron yung bukol na yan. Unahin na natin tanggalin itong kanyang radiator cover. Madumi na rin. Kailangan nang malinis itong kanyang radiator. Mamaya pag nabaklas natin, sunod ay i-drain natin to. Check natin yung laman ng coolant. Ayan. Saan natin. Ayan o. Puno at malinis. Hoy. Balik na natin yung takip. Tapos saka natin baklasin yung mga hose dito, saka dun sa ibabaw, at saka ito hose na to malaki, saka hose sa ibabaw, ilalim, saka yung hose na to din, itong mga 4 na tornilyo. Okay, tanggal natin yung radiator at saka yung shroud. Sunod naman natin tong kanyang fan, then yung magneto. Tandaan nyo ha, kasi may napanood ako na nagkapalit yung tornilyo. Yung tornilyo ng fan, ito yung maiksi, ito yung tornilyo ng radiator. Baka magpalit, mahaba, sasabit yung inyong wire sa magneto. Then gamit yung ating puller, ito yung pambaklas natin sa ating magneto. Tanggalin muna natin yung nut natin. Ayan, yun yung washer. Tapos kailangan, buti may magnetic tayong screwdriver. Tapos bago gamitan ng puller, ginagawa ko, pinupukpok ko lang konti yan. Ayan, para madali. Yung ating puller. Ayan. Then saka natin impact. Yun. Ayun o. Ayan. Yan yung kanyang dumi. Lilinisin na lang natin to. Ayan o. Linisin natin. Tanggalin ko na rin tong kanyang ilabas natin para malinis din sa likod. Tatlong alin para matanggal yung kanyang coil. Tapos isa dito. Ayan. Tapos may dalawa pang 10mm dito na nag-hold sa wire ng kanyang magneto. Kanyang coil. Tanggalin din natin. Mahigpit. Ayan. Parehas ng ating coil. Ayan. Importante rin kasi na matanggal yung coil dahil marumi rin yung kanyang likod. Ayan. Saka ito, malibag.
Ayan, dishwashing liquid lang saka sa tubig. Tapos spray na natin muna bago natin brasin. Tubig para matanggal yung libag. Ayan. Ayan, madumi. Bilad natin sa araw para matuyo. Tapos sunod natin kanyang radiator. Paano yung kanang medyo malakas na wash, pressure wash, para mas malinis maayos yung kanyang mga fins. Mga ganitong pressure wash lang, sapat na yan na makalinis ng ating radiator. Ayan. Ayan, tubig gripo. Pero mas malakas yung pressure niya kasi meron niyang hose na rubberized, parang ano, ayan o, matigas. Yung lumulobo pagka may tubig na. Parang may interior sa loob ng hose. Kaya lumalakas yung pressure. Ayan. Pag ginagamit mo na. Okay. Ready for install na ulit. Wala tayong compressor kaya hindi natin mabubuga ng hangin. Punasan na lang natin. Dalilihain ko lang ng konti ito para matanggal yung konting kalakalawang. Pinong liha lang. So, punasan natin ito. Balik na natin yung tatlong alin. Yung coil. Tapos isa pang kanyang tornilyo sa kanyang CPK. Ayan, may sarili ding tornilyo. Bago ko binabalik yung ating magneto, nilalagyan ko ng grasa yung dito, konti lang para hindi siya manikip pagka tinanggal uli natin. Pwede lang ng konti. Mas maganda kung high temp kasi itong ano ko ordinary. Pero okay lang naman. At least meron siyang pampadulas. Tapos siguro din yung kunya nandun na. Ayan. Tapos sundan nyo lang naman yung kunya kung saan siya nakalagay. May guide naman yan. Ayan. Ayan. Pag nilalagay ito, hinihila to ng magnet eh. Kaya alalayan nyo lang. Ayan. Tapos washer. Then kanyang nut. Sa natin hikitan. Yun. Control lang. Baka malustred naman. Pagbalik na itong fan, may guide naman yan. Ayan o. Meron yung bukol na yan. Sesentrad nyo kung saan yung meron din kasing bukol dyan. Yung butas dyan. Ayan o. Pero ito yun. Yung kasukat nya. Yung kamats nya. Ayan. Ayan. Kasi pag dito, maliit yung butas. Hindi yan kakasya. Ayan. So ito yung kamats nya. Ayan. Ayan. Tapat lang. Tapos yung tornilyo, uulitin ko, no?
Ayan o. Ito yung maiksi yun yung ilalagay nyo. Baka kasi mamaya, yung mahaba yung mailagay nyo. Ayan o. Kasi, pag yung mahaba ang nailagay nyo, mahaba yan. Sasabit dun sa coil. Isirain niya yung coil nyo. Mag-short circuit yan. Nako. Masisira na yung coil. Masisira pa ECU nyo. Kaya sisiguraduhin nyo na maiksi yung tornilyo. Yung tinanggal yung tornilyo na dapat ilagay. Yun ang ibalik nyo. Kasi eksakto lang yan. Tapos yung shroud. Itong wire pala to, no, nakakonektado yung wire na yan dito sa shroud. Yan o. Para hindi sumasayad yung wire dito sa may kanyang coolant hose, radiator hose. Kaya ibabalik natin dun sa shroud. Ito yung lock na yan, ayan, yung clip na puti na yan. Ibalik natin sa shroud para hindi siya sumasayad dyan. Kasi pag sumasayad dyan, mababalatan yun, mag-grounded tayo. Kaya kailangan ibalik. I-connect natin yung shroud, mga hose clamp din, yung 4 na tornilyo ng radiator para malagyan na natin ng coolant na bago. Then yung mga hose clamp. Tapos yung coolant reserve, di pa natin na tanggalin din natin yan. Ayan o, yung kanyang coolant, marami pang laman. Palalabasin natin yung coolant. Ayan dito, ito yung kanyang parang pinaka breather hose. Hihipan lang natin to para lumabas yung coolant dyan. So ayan, lumabas na. Hugahan din natin ito ng tubig para malinisan. Balik mo natin yung kanyang hose sa radiator, baka makalimutan natin. Salina natin ng bagong coolant. Pagkadyang puno na yung radiator, papaantarin muna natin. Palalabasin natin yung bula sa loob. Antarin muna natin yung makina. Papainitin muna natin yung motor hanggang bumukas yung kanyang thermostat. Ayan. Tapos salinan natin ng coolant kapag nagbawas na dito sa ibabaw, pag nag-circulate na yung kanyang coolant. Ayan. Mahaba na yung coolant, dagan natin. Ayan, makalabas yung hangin, bula. Tapat tayo ulit. I-rev natin konti.
natin. Pag hindi na bumubula, ibig sabihin wala nang hangin sa loob. Yan, may bula pa eh. May hangin pang nilalabas. Lalabasin muna natin lahat bago natin takpan yung radiator. Tapos saka na natin salinan tong kanyang reserve. So, pag ganyang wala nang bula, ibig sabihin wala nang hangin sa kanyang cooling system. Pwede na natin takpan. Takpan na natin, tapos salinan na natin yung kanyang reserve. Ayan. Ng kalahati lang sa tamang level. Ayun. O dyan lang sa upper. Tapos takpan na natin. Tapos plus lang natin yung mga natapon na ulad kasi magmamarka yan pagka natuyo, lalo kung mainit. Ayan. Tapos balik na natin yung kanyang radiator cover. Okay. Sunod naman na ito ay ang kanyang throttle body cleaning. Pero sa sunod na video naman kasi mahaba-haba na tong huling video natin. Pero kung gusto niyo mapanood na, ibibigay ko yung link nung throttle body cleaning natin na isang video. Okay. Bukod sa throttle body cleaning, syempre, brake cleaning. Tapos, yan, front and rear brake. Then, yung ating panggilid, lilinisin din natin. Okay. Yung change oil kasi, hindi pa ngayon kasi kaka-change oil lang natin nakaraan. Wala pang 2K odo kasi nag-change oil ako 3K odo kada change oil. So wala pang 2K odo kaya bago pa, antayin ko muna mag 3K odo bago mag change oil. Okay, separate na video na lang yung usapan natin bakit 3K odo ako nag-change oil, hindi 1.5. Alright.